Paano ba maghihilom ang sugat ng kahapon? Paano ba tuturuan ang pusong magtiwala muli kung wala ka namang ibang nakagisnan kundi puro pang-aabuso at kalupitan? Ano nga ba ang dapat gawin ng isang naging biktima ng karahasan na hindi naman pinapakinggan? Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Cheche. Ngayon pa lang ay magsasabi na ako na napakasensitibo po ng kwentong ibabahagi ko sa inyong programa. Karanasan ko ito na ayaw ko na sanang balikan pa dahil paulit-ulit lang akong nasasaktan. Pero alam kong kinakailangan kong gawin ito para kahit papaano ay maibsan ang bigat na aking nararamdaman. Mama Mia, wala po akong ibang alaala tungkol sa tunay kong ama. Hindi ko na siya nakagisnan pa at kahit minsan ay wala akong nilitrato nakita sa kanya. Ang buong akala ko nga noon ay meron talagang mga batang lumaking walang ama na katulad ko. Na tanging ang mama lang ang kanilang kasama sa buhay. Tanggap ko at hindi na ako nag-usisa pa dahil sa tuwing gagawin ko yun ay nagagalit ang mama ko. Lagi niya akong pinapagalitan at sinisigawan. Huwag ko na raw hanapin pa ang isang taong hindi ko kailanman nakasama. Huwag ko na raw hanapin pa ang isang taong wala namang pakialam sa akin. Kaya tinigilan ko na rin ang pagtatanong, Mama Mia. Akala ko buong buhay ay si Mama lang talaga ang makakasama ko, pero hindi pala. Isang araw ay may dinalang lalaki si Mama sa bahay. Siguro nasa 5 years old pa lamang ako noon, kaya hindi ko pa masyadong naaalala ang lahat. Ang tanging natatandaan ko lang ay simula noon nagpakita siya sa pamilya namin at sa aming bahay, Papa na po ang ipinatawag sa akin ni Mama sa kanya. Naging masaya ako dahil meron na akong papa sa wakas. Akala ko talaga noon ay siya talaga ang totoo kong papa. Itago na lang natin siya sa pangalang Ben. Nung dumating sa bahay si Papa, ay wala namang masyadong nagbago sa buhay namin ni Mama. Naging extra masaya lang kaming dalawa. Parang pansit canton, extra special. Hanggang sa namalayan ko na lang na sa bahay na laging natutulog si Papa. At doon na siya tumira sa amin. Wala namang nagbago nung nagsama na silang dalawa ni Mama sa iisang bubong. Lahat ng routine namin ni Mama ay ganun pa rin naman. Tulad na lang ng pagtatabi naming matulog at kung minsan nga ay natutulog kaming hubot-hubad. Ganun talaga kaming dalawa ng mama ko kahit noong kami pa lang, Mama Mia. At hindi ko nga alam na noong mga panahon na yun ay mali na pala ang bagay na ginagawa namin. Ang akala ko kasi ay normal lang yun at yun ang ginagawa ng isang pamilya. Hanggang yun na nga, magkakasama na kaming tatlong natutulog ng hubot-hubad. Nung 7 years old na ako, Mama Mia, ay doon ko na namamalayan na paminsan-minsan sa kalagitnaan ng gabi ay may humahawak sa aking katawan. May humahaplos. Nung una, ayoko sa ginagawa niya. Pero naaalala kong unti-unti ko ring nagugustuhan yung bagay na yon. Bata pa lamang ako noon, Mama Mia. Ano ba ang alam ko na pangmomolestya na pala ang ginagawa sa akin ng aking stepfather. Nasanay na lang ako sa ganun. Hanggang sa dumating ang araw na ipinaalam nila sa akin na magpapakasal na silang dalawa. And bago ang kasal ay nag-move in na rin sa bahay namin ang isang batang lalaki na halos kaidaran ko lang din. Anak siya ni Papa sa ex-girlfriend niya. Itago na lang natin ang bata sa pangalang Neil.
Bata lang siya sa akin ng 1 taon, Mama Mia. Sa pagkakaalala ko ay 10 years old ako noon nung mangyari ang kasalan ni Mama at ng aking stepfather. At simula din noon, Mama Mia, ay nakahiwalay na rin ako ng kwarto mula sa kanilang dalawa. Akala ko nga noon ay matitigil na ang ginagawa sa akin yun ni Papa. Pero hindi pa rin pala. Mas lalo lang lumala iyon. Isang gabi, matapos ang handaan para sa birthday ng mama ko, ay natutulog na ako at siguro nga ang lahat ng tao sa bahay namin. At least, yun ang pag-aakala ko. Pero nalimpungatan ako, Mama Mia, nung maramdaman kong may mga kamay na humahaplos sa aking mga binti. Nung makita ko si Papa ay bumalik na lang ako sa pagtulog. Normal naman kasi talaga sa akin ang mga ganoong sitwasyon na magigising ako sa mga haplos at panghihipo niya. Akala ko ay yun lang ang gagawin niya kasi yun lang naman talaga ang ginagawa niya dati. Pero this time pala ay may pa-level up siya. Naramdaman ko na lang na hinuhubad na niya ang shorts na suot ko. Pero gusto ko pa rin matulog noon. Ipinikit kong muli ang aking mga mata kahit ramdam ko na wala na akong saplot pang ibaba. Pero napaigtad na lang ako, Mama Mia, nang maramdaman kong may basang lumapat sa private area ko. Nung iminulat ko ang aking mga mata, ay nakita ko po si Papa. Hinahalikan niya ang private part ko sa baba. Nang makita niyang nagising ako ay ngumisi lang siya, sabay sabing gusto lang daw niyang iparamdam sa akin ang kaniyang pagmamahal. Ganun daw kasi talaga pag mahal mo ang isang tao, dapat ay gagawin mo yun sa kanya. Yun daw talagang sukatan ng pagmamahal at pag-ibig. Mama Mia, aaminin kong nagustuhan ko rin naman ang kakaibang pakiramdam na dulot ng pagdila at paghalik niyang yun sa akin. Ilang minuto pa ay tumayo na siya at lumapit sa akin. Ngayon, ay ako naman daw ang magpakita sa kanya ng pagmamahal ko. Gawin ko raw ang ginagawa niya sa akin kanina. Sumunod naman ako sa nais niya. Pilit ko pong ginagaya ang ginagawa niya sa akin kani-kanina lang. Pinagbutihan ko yun kasi nga ayon sa kanya, yun po ang sukatan ng pagmamahal ko para sa kanya. Hanggang sa paulit-ulit nang nangyayari ang bagay na yon sa loob ng ilang buwan. Pero bago pa ako mag-celebrate ng aking 11th birthday, Mama Mia, ay tuluyan na po akong inangkin ng aking stepfather. Kung nung una ay pa-oral-oral lang ang ginagawa namin, ngayon ay may iba na. May nangyayaring literal na sa aming dalawa. Hindi ko na po na-control ang sarili ko. At lagi ko nang hinahanap-hanap ang pakiramdam na ibinibigay niya sa akin. Kaya naman, isang araw ay naisipan kong ituro ang lahat ng natutunan ko mula sa aking stepfather sa stepbrother ko, Mama Mia. Alam ko ngayon kung naiisip ko ay nakakadiri naman talaga. Pero kasi para sa akin nung mga panahon na yun ay normal lang naman na nangyayari yun sa loob ng aming pamamahay. Hindi ko alam, Mama Mia, kung alam ba ng mama ko at ng stepfather ko na nagtatalik rin kami ng aking stepbrother. Pero ginagawa namin yun kapag hindi nakakauwi ng bahay sina mama at papa. Hinahanap-hanap ko na kasi talaga ang katawan niya. Hinahanap-hanap rin siya ng katawan ko. Paulit-ulit na may nangyayari sa amin ng aking stepfather at stepbrother. Ang feeling ko noon, Mama Mia, ay ang swerte-swerte ko dahil dalawa silang laging nagpapaligaya sa akin. Naging magaling na rin sa pagpapaligaya ng katawan ng aking stepbrother dahil lahat ng itinuro ng stepfather ko sa akin ay itinuro ko naman sa kanya. Isang gabi, Mama Mia, pinasok akong muli ng aking stepfather sa kwarto ko.
wala na namang bago sa bagay na yon. Siguro mag-aalas 12 na noon ang hating gabi. Medyo nakainom siya nang makauwi at base sa itsura niya ay mukhang kwarto ko agad ang naisipan niyang puntahan dahil may dala-dala pa siyang bag at nakapolo at slacks pa na pampasok ng trabaho. Agad niya akong hinalikan at hinaplos ang aking mga dibdib. Nagpaubaya ako at lumaban din sa kanyang mga halik dahil ilang araw na ring walang nangyayari sa amin dahil lagi na siyang late na umuuwi noon. Nasa kalagitnaan na kami ng aming pagtatalik noon at sarap na kaming dalawa nang mapansin ko ang isang anino sa may pinto ng kwarto ko. Marahil ay hindi na i-lock yun ni Papa nung pumasok siya. Habang nasa ibabaw ko ang aking stepfather Mama Mia at abala sa pagpapaligaya ng aking munting katawan, ay nakita ko po kung sino ang nagmamay-ari ng anino sa may pintuan ko. Nakita ko kasing sumilip si Mama sa aming ginagawa. Nung magkasalubong ang mga mata namin ay nanlilisik ko, nakita kong nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatingin sa aming dalawa ng kanyang asawa. Pero wala naman siyang ginawa para pigilan yon. Umalis lang siya sa pintuan ko at siguro ay pumasok na rin sa kanilang kwarto. Hindi ko na lang din sinabi sa stepfather ko na nakita kami ni Mama dahil ayokong tumigil siya sa kanyang ginagawa sa katawan ko. Pero pagkatapos ng pangyayaring yun, Mama Mia, ay nagbago na po ng tuluyan ng mama ko. Minamaltrato na niya ako. Kinain na siya ng kanyang sobrang paninibugho at galit para sa akin. Araw-araw na niya ako minamaltrato. Lahat na lang ng sasabihin o gagawin ko ay mali sa kanyang paningin. Nasasaktan na ako, Mama Mia. Pisikal niya na akong sinasaktan. Lalong-lalo na kung wala sa bahay namin ang aking stepfather. Hanggang sa hindi ko na nakayanan ang lahat ng kanyang pananakit at ako na mismo ang lumayas sa bahay namin. I was 15 years old at that time at wala naman akong kaalam-alam pa sa buhay. Mama Mia, nung umalis ako ay hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa naisipan kong pumunta sa bahay ng tiyahin ko. Kapatid po siya ng mama ko. Medyo malayo po ang probinsya niya sa amin pero alam ko po kung nasaan yun at alam ko kung papaano pumunta doon. Nung bata pa kasi ako ay palagi akong dinadala ni Mama doon. At kapag may fiesta o di kaya naman ay Pasko, paminsan-minsan ay doon kami nagse-celebrate. Kaya pamilyar sa akin kung saan ako pupunta at kung ano ang sasakyan ko. Sumakay ako ng bus, Mama Mia. Mula sa syudad namin ay halos 4 na oras ang biyahe noon. May pera din naman ako dahil nag-iipon naman ako noon mula sa allowance ko. Malaki kasing magbigay ng allowance ang stepfather ko, kaya meron talaga akong perang naiipon. Pagdating ko doon sa bahay ng tiyahin ko ay hindi ko alam kung nasabihan na ba siya ng mama ko na lumayas ako sa amin. Pero tinanggap niya ako ng bukal sa kanyang puso at bukas ang kanyang mga palad. Mama Mia, 1 linggo din akong namalagi doon sa bahay ng tiyahin ko nang pinuntahan ako ng aking stepfather at sunduin ako para umuwi na ng bahay namin. Ayoko sanang pumayag. Pero ayoko rin naman na malaman ng tita ko ang lahat ng nangyayari sa aming pamamahay. Kaya naman sumama na ako sa kanya. Pero hindi niya ako inuwi sa bahay namin. Bagkus, Mama Mia, sa sunod na syudad, dun niya ako dinala. May isang apartment doon at ang sabi niya ay doon na muna ako. Pupuntahan na lang daw niya ako doon. Sabi pa niya ay pag-aaralin niya ako. Tatapusin ko raw ang pag-aaral ko. Naisip ko noon, Mama Mia, na okay na rin ang ganito. Kasama ko pa rin ang stepfather ko at wala na ang mama ko na mananakit sa akin. Kaya naman pumayag ako sa ganoong sitwasyon.
Araw-araw niya akong pinupuntahan sa apartment. At kapag wala akong dalaw, ay may nangyayari talaga sa aming dalawa. Para kaming mag-asawa. Uminsan nga, Mama Mia, ay naririnig kong pinag-uusapan na ako sa labas ng aming mga kapitbahay. Pero binabaliwala ko ang mga naririnig ko. Hindi ko na lang pinapansin. Hanggang sa isang araw, nung bumili ako ng sanitary pads sa pinakamalapit na sari-sari store sa apartment na tinutuluyan ko, ay hindi siguro nakatiis ang isang ale at tinanong ako. "Mag-isa ka lang ba dyan, Ineng?" Tanong niya sa akin. "Ay, hindi po. Pinupuntahan po ako ng papa ko dyan." Sabi ko. "Ah, papa mo ba yun?" "Opo," sagot ko. "Alam mo, Ineng, huwag mong mamasamain ha. Wala ka na bang nanay?" Tanong niya sa akin. Ayoko sanang sagutin, Mama Mia, pero naging mausisa siya. Kaya sinabi ko na meron pero hindi kami magkasundo, kaya naman pansamantala akong tumutuloy doon sa apartment na yon. Doon, Mama Mia, ay tinanong niya ako ng isang tahasang tanong na hindi ko alam kung papaano ko sasagutin. "Ineng, ginagalaw ka ba ng sinasabi mong papa?" Tanong niya. "Ho?" Laking gulat kong sagot. "Kasi naririnig namin kayo. Hindi naman yan sementadong apartment. Kahoy lang yan. Kaya lahat ng mga daing mo at ng mga ungol at halinghing mo tuwing gabi ay naririnig namin." "Ano? Pinagsasamantalahan ka ba niya?" Dahil doon, Mama Mia, ay hindi na ako sumagot. Umalis na ako at hindi ko na kinuha ang sukli ko sa tindera. Pagkapasok ko sa apartment ay nilak ko ang pinto. Hindi ako mapakali noon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko. Bakit parang diring-diri sila nung pagkasabi nilang yon sa akin? Kaya naman, Mama Mia, ang ginawa ko ay nag-research po ako. Hindi pa masyadong malakas ang internet connection nung mga panahon na yon. Pero nagtiyaga ako. Pumunta ako sa isang Pisonet Cafe. Doon ako nag-research, Mama Mia. At doon ko nga nalaman na immoral ang ginagawa namin. Doon ko nga nalaman na hindi pala normal ang lahat ng nangyayari sa amin. Siguro, Mama Mia, ay matagal ko na rin namang alam. Siguro, nung nagkaroon na ako ng isip, ay alam ko na naman na mali. Pero pilit ko lang gina-justify sa utak ko ang lahat ng mga ginagawa namin kasi nga yun ang nakasanayan ko. Yun ang nakalakihan ko. Yun ang normal para sa akin. Pagkatapos ng nangyaring yun, Mama Mia, pagkatapos kong tinanggap sa sarili ko na maling-mali ang ginagawa namin, pagbalik ko sa bahay ay nandun na po ang stepfather ko. Pagkapasok ko pa lang ay sinunggaban na niya ako ng halik. Pilit ko siyang itinutulak. "Bakit? Meron ka ba?" Tanong niya sa akin. Sakto naman na meron ako nung araw na yon. "Oo sabi ko. Kaya naman nakontento na lang siya sa paghalik-halik at paghaplos ng aking mga dibdib. At ang sabi niya, Mama Mia, ako na lang daw ang kumilos. At serbisyuhan ko raw siya dahil hindi niya yun magagawa sa akin kasi nga meron ako. Pilit ko pang sinasabi sa kanya na ayoko dahil masakit ang katawan ko. Pero hindi siya nakikinig sa akin. Sabi niya ay gawin ko na raw yun para matapos na kami at nang makauwi na siya. Kahit medyo nandidiri na ako sa sarili ko noon ay ginawa ko na lang para matapos na. Isang plano kasi ang pumasok sa isip ko nung araw na yon. Sinerbisyuhan ko siya. Ginawa ko ang lahat para masiyahan siya sa akin. At pagkatapos noon, Mama Mia, ay humingi ako ng malaki-laking halaga sa kanya.
Sabi ko kailangan ko para sa school. 10,000 pesos ang hiningi ko. Sabi niya wala raw siyang ganun kalaking cash. Sabi ko ay sasamahan ko siyang mag-withdraw dahil kailangan ko na talagang ibigay yun sa kaklase ko para sa aming project at para rin sa field trip namin. Totoo naman na may project kami, Mama Mia, at totoo rin naman na may field trip kami. Pero wala akong balak na sumama doon. Ang plano ko ay takasan ang nakaraan ko. Ang plano ko ay lumayo mula sa lahat ng mga mapanghusgang tao at lumayo na rin mula sa mga kasalanang nakagisnan ko. Dahil sa pangungulit ko ay wala na siyang nagawa. Isinama niya ako papunta sa isang mall at doon ay pumasok kami para mag-withdraw. Binigyan niya ako ng 10,000 pesos tapos may pabonus pang 5,000 para raw sa allowance ko sa susunod na linggo. Baka raw makalimutan niyang mag-withdraw ulit. Nasiyahan ako dahil malaki-laking pera ang hawak ko bukod pa sa ipon ko, Mama Mia. Pagkalis niya ng apartment ay inumpisahan kong i-empake ang lahat ng gamit ko. Pagkatapos noon ay umalis na akong tuluyan sa apartment na yon. Itinapon ko na rin ang SIM card na gamit-gamit ko nang sa ganoon ay hindi na niya ako makontak pa. Dinilit ko na rin lahat ng numbers na meron ako sa mga kamag-anak at kaibigan ko sa cellphone ko. Ang gusto ko kasi noon, Mama Mia, ay makapagsimula mula sa malayong lugar. Doon sa lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Ang plano ko noon ay hindi na mag-aral. Magtatrabaho na lang ako para sa sarili ko. At kapag nakapag-ipon na ako ay doon na ako babalik sa aking pag-aaral. Mama Mia, umalis nga ako. Napunta ako sa isang lugar na kailanman ay hindi ko pa napuntahan. Nagrenta ako ng isang maliit na kwarto. Pero hindi pala ganun kadaling mamuhay ng mag-isa. Maraming bagay pala na poproblemahin mo, tulad na lamang ng pagkain, upa o renta. Pati na rin ang tubig at kuryente, pati na rin ang kakainin mo sa araw-araw. Sobra ako kung magtipid noon. Laging sardinas ang ulam ko. Kung hindi naman sardinas ay cup noodles. Instant noodles. Pero nauubos din talaga ang pera, Mama Mia. Halos 3 buwan na akong tenga noon at walang trabaho nang maramdaman kong nasasaid na ang perang meron ako. Kaya naman naghanap na agad ako ng trabaho. Pero dahil sa hindi naman ako tapos sa pag-aaral ko kahit high school, ay walang trabaho na gustong kumuha sa akin. Hanggang sa pumasok ako bilang isang tagasilbi sa isang maliit na kainan. Maliit lang po ang sweldo ko doon. Halos sakto lang sa pang-araw-araw kong pagkain. Hindi na nga nito natutustusan ang renta ko sa bahay pati na rin ang kuryente at tubig ko. Naisip ko noon, Mama Mia, paano na lang kapag tuluyan ng maubos ang pera ko? Ayoko nang bumalik sa pamilya ko. Ayoko nang bumalik sa impyernong kinagisnan ko. Kaya naman nag-isip ako ng ibang paraan. Hanggang sa isang araw ay napadpad ako sa isang bar. Paggabi na noon, Mama Mia, mag-aalas 5 na ng hapon. Marami ng mga babae sa labas na nakasuot ng mga maiiksing bestida. Puno ng kolarete ang kanilang katawan. Pati na lalo ang kanilang mga labi at mukha. Patingin-tingin ako sa kanila nung maispatan ako ng isang babae. Uy Ining, anong ginagawa mo dito? Hinahanap mo ba ang tatay mo? Ako wala pang customer, mamaya pa. Baka nasa kabit yun. Sabi niya habang bumubuga ng sigarilyo at tumatawa. Umiling ako, Mama Mia. Sabi ko ay wala naman akong hinahanap na tao. Trabaho ang hinahanap ko. Ilang taon ka na ba, Ining? Doon, Mama Mia, ay nagsinungaling ako. Sabi ko ay 17 years old na ako at mag-18 na sa susunod na buwan.
Pero ang totoo, Mama Mia, ay magsi-16 pa lang ako sa susunod na buwan. Hindi halata na magi-18 ka na ha. Masyado kang baby face, sabi niya sa akin. Ano, gusto mo ng trabaho? Marami dito. Sabi ko ay oo, pero ayokong tumulad sa kanilang ginagawa. Alam ko kasi, Mama Mia, na nagbibigay sila ng panandaliang aliw at ayokong gawin yon. Ayokong mangyari sa akin yon. Ang sabi ko ay magtatrabaho ako pero hindi ko gagawin ang kanilang ginagawa. Ay pwede naman ining, pero hindi ka kikita ng mas malaki. Hindi katulad namin, libo-libo ang kitaan gabi-gabi. Kung gusto mo, mag-waitress ka na lang. Pwede ka rin tumable nang sa ganon ay makakuha ka ng mga tips, sabi niya sa akin. Kaya naman, Mama Mia, pinapasok niya ako sa loob at ipinakilala ako sa kanilang manager. Sabi niya ay maganda ako. Pwede raw akong ihilera sa mga babae na nagbibigay ng panandaliang aliw. Pero ang sabi ko, Mama Mia, ay waitress ang gusto kong pasukan. Kaya naman pumayag din siya. Sabi niya pwede ko raw alukin ang mga parokyano namin ng mga pinakamahal naming alak. Doon daw kasi kami bumabawi. Maliit lang talaga ang sahod doon, Mama Mia. Hindi pa pumapatak sa minimum wage. Pero kapag nakabenta ka ng maraming alak, ay malaki ang komisyon mo. Malaki ang ibibigay na komisyon sa'yo. Bukod pa ron, may pangilan-ngilan pang mga customers na nagbibigay talaga ng tip. Kaya naman unti-unti, Mama Mia, ay nakakabangon rin ako. Unti-unti ay nakakaipon rin ako. Pero Mama Mia, sa araw-araw na pumapasok ako sa bar, ay nararamdaman ko pong nangungulila ang katawan ko sa pagtatalik. Nangungulila ang katawan ko sa mga haplos. Nangungulila ang kaselan ko sa panauhin. Pero pinaglabanan ko yon. Hanggang sa makilala ko si Jason. Si Jason ay isang bouncer doon na bagong pasok. Mama Mia, nung una pa niya akong makilala ay panay nang parinig niya sa akin. Nagpapahaging na siya na may nagugustuhan siya sa club namin. Kinakantsawan siya ng mga babae doon dahil alam ng lahat, Mama Mia, kung sino po ang kaniyang tinutukoy. Alam nilang ako yon. Alam ng lahat na ako ang kaniyang nagugustuhan. Nung una ay ayoko sana kay Jason. Nung una ay ayokong magkaroon ng boyfriend. Pero Mama Mia, nung mga panahon na yun, ay naisipan ko po na kailangan ko rin ng magiging katuwang ko sa buhay. Nangangati nga ako, hindi ba? Hinahanap-hanap ng katawan ko ang pagtatalik, kaya naman Mama Mia, naisip ko rin na si Jason na ang magpupuno ng pangangailangan kong yun. Matapos ang kanyang 1 buwan na panliligaw, ay sinagot ko na rin siya. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at nagsama na kami sa iisang bahay. Lumipat na ako sa tinutuluyan niya, Mama Mia, nang sa ganon ay makaipon rin ako at wala na akong gagastusin pa. Pero Mama Mia, mula nung maging kami ni Jason at nagsama kami sa iisang bahay ay nagbago po siya. Kung noon ay mabait siya, unti-unti po ay nagiging marahas siya. Marahas siya kung makipagtalik sa akin. Nasasaktan ako sa bawat galaw niya. Pero dahil nangangailangan ng katawan ko ay pumapayag ako. Hanggang sa isang araw ay sabihin niya sa akin na bakit hindi ko raw subukan na mag-GRO. Bakit hindi ko raw subukan na magpagamit ng katawan ko nang sa ganon ay malaki-laki naman ang kitain namin. Nung una ay akala ko ay nagbibiro lang siya. Tinampal-tampal ko pa siya, tumatawa ako dahil ang akala ko nga, Mama Mia, ay hindi totohanan ng kaniyang sinasabi. Pero bigla siyang nagseryoso. Pagod na raw kasi siya na maging isang bouncer na lagi naman siyang napapaaway
sa mga customers namin. Ang sabi niya, ang gusto niya raw ay magnegosyo. Pero wala pa raw siyang masyadong naipon. Mas madali daw para sa amin, Mama Mia, ang makapag-ipon kapag papasukin ko ang pag-GRO. Nung una ay ayoko talaga. Ahasan akong tumatanggi sa nais niya. Ang sabi ko ay sisipagan ko na lang ang pagbibenta ng mga drinks nang sa ganon ay mas malaki ang komisyon na kikitain ko. Pero ang sabi niya, kahit siguro 10 taon akong mag-waitress ay hindi ko maiipon ang kaniyang pangnegosyo. Sabi niya, Mama Mia, ay pansamantala lang naman daw. Pagkatapos noon na makapag-ipon na kami at makapundar na siya para sa kanyang negosyo, ay hihinto na raw ako at magiging buhay prinsesa na dahil siya na ang bahala sa akin. Siguro, Mama Mia, sa takot kong ma-reject at sa takot kong iwan ako ni Jason ay pumayag ako sa kagustuhan niya. Oo, Mama Mia. Kaming dalawa pa ang kumausap sa manager ko para sabihin dito na pwede na akong tumable at i-take home ng mga customers. Nagulat pa ang manager ko dahil ang buong akala niya, Mama Mia, ay ayoko talagang magpa-take home. Sabi ko ay may pinag-iipunan kaming dalawa ni Jason. Kaya naman nangyari na nga ang ayaw kong mangyari. Gabi-gabi, iba't ibang lalaki ang gumagalaw sa akin. Gabi-gabi, iba't ibang laway ang maaamoy ko sa aking katawan. Nung una, Mama Mia, ay pumapasok pa rin naman sa club si Jason. Sabay pa rin kaming pumapasok. Nakikita ko namang ayos lang sa kanya na may humahawak sa akin. Kapag nga tinitake home ako ng customer, ay siya pa paminsan-minsan ang pumapara ng taxi na masasakyan namin. Hindi ko alam, pero hindi ko nakita yun as red flag noon, Mama Mia. Hindi ko nakita yun na indikasyon na hindi ako mahal ng live-in partner ko. Hanggang sa isang araw ay tuluyan na ngang huminto si Jason sa pagtatrabaho sa club. Ang sabi niya, Mama Mia, ay nagsiselos raw siya kapag nakikita niyang hinahawakan ako ng iba. Sabi ko ay pwede ko namang itigil yun. Pwede ko namang hindi natanggapin ng mga customers. Pwede naman akong bumalik sa pagiging waitress ko. Pero ang sabi niya ay sayang din daw. Bata daw ako at maraming customer ang humahanga sa akin, kaya naman isa ako sa mga pinakamabentang babae sa club. Kaya itinuloy ko pa rin, Mama Mia. Pero si Jason, imbis na mag-ipon, ay araw-araw po siyang naglalasing. Araw-araw po siyang bumabarkada. Hanggang sa isang araw, pagkabalik ko galing sa club, gusto ko nang matulog noon nung madatnan kong lasing siya at nagkalat ang mga bote ng alak sa may sahig ng kwarto namin. Nagalit ako dahil dun pa talaga sila nag-inom sa loob ng kwarto. Ang sabi niya, wag raw akong magalit dahil sinasamahan lang daw siya ng mga kaibigan niya sa kanyang paninibugho at sa sakit na nararamdaman niya knowing na kinakana ako ng iba. Dahil doon, Mama Mia, ay pinatulan ko na siya. Sabi ko, hindi naman mangyayari yon at hindi naman siya magsiselos kung siya lang ang nagbanat ng buto para sa pangarap niyang negosyo. Doon ay nag-iba ang anyo ni Jason. Para siyang sinapian ng demonyo, Mama Mia. Bigla niyang hinila ang buhok ko. Ang sabi niya, wag na wag ko raw siyang tatawaging batugan. Ang sabi niya, wag na wag ko raw siyang pagsasalitaan ng ganon. Isa lang daw akong bayarang babae. Wala raw akong karapatan. Hindi pa siya nakontento sa paghila ng buhok ko. Sinampal pa niya ako at sinuntok sa katagiliran. Dahil sa sobrang sakit ay namimilipit ako noon na napahiga na lang sa kama. Umiyak ako ng umiyak, Mama Mia, hanggang sa nakatulugan ko na lang ang pag-iyak. Nakalimutan ko na ngang magtanggal ng makeup dahil nga sa sobrang sakit na naramdaman ko. Nung magising ako ay nagluluto na si Jason sa may kusina.
Nung makita niya ako ay nilapitan niya ako tapos hinaplos ang aking mukha at hinalikan. Nagsorry pa siya sa nagawa niya sa akin. Sabi niya, dala lang daw yun ang init ng kaniyang ulo. Huwag ko raw siyang intindihin at patawarin ko raw siya dahil hindi na raw yun mauulit. Pero hindi naman nangyari ang kaniyang mga sinabi. Araw-araw, paulit-ulit na niya akong binubugbog. Hanggang sa pumapasok na ako sa trabaho nang may bugbog ang aking katawan. Isang araw, Mama Mia, ay pinatawag ako ng manager ko. Inirequest daw ako ng isang VIP. Pagkapasok ko sa room na yun ay nakita ko ang isang matandang lalaki. Matanda dahil may mga puti na siyang buhok. Pero hindi pa naman ganun kakunot ang kanyang mga balat. Nung lapitan ko siya at tinanong ko kung anong serbisyo ang nais niya, ang sabi niya ay gusto niya lang daw akong kausapin. Gusto niya lang daw ng kasama. Dahil doon, Mama Mia, ay umupo lang ako. Nag-usap kaming dalawa. Hanggang sa maramdaman ko na ang pagkainip, kaya ako na ang nag-umpisa ng lahat. Naplos-haplos ko ang kaniyang mga binti. Idinidikit ko ang aking dibdib sa kaniyang mga braso. Pero wala pa rin siyang nagiging reaksyon. Sabi ko, bakit niya ako babayaran ng malaki kung hindi niya gagamitin ang katawan ko? Sabi niya ay hindi raw kailangan dahil hindi naman yun ang ipinunta niya sa club na yon. Gusto niya lang ng makakausap. Sabi ko, Mama Mia, ay nandidiri ba siya sa akin? Bakit hindi niya ako magawang haplusin at galawin? Sabi niya ay hindi raw. Bagkos ay nire-respeto niya raw ako kaya hindi niya gagawin sa akin yon. Hanggang sa hinaplos niya ang tagiliran ko, Mama Mia, para hindi ako masyadong dumikit sa kanya. Pero dahil sa ginawa niyang yon ay sumakit ang pasang ibinigay sa akin ni Jason. Aray, sabi ko. Nagsorry pa siya dahil ang akala niya ay napalakas ang kanyang paghawak sa akin. Sabi ko ay hindi naman. Kaya naman inangat niya ang blouse na suot ko, Mama Mia. At nakita niya noon ang kulay berde na halos na mga pasa. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya. Nagkaroon ka ba ng sadistang customer? Tanong niya ulit. Sabi ko ay wala lang yun at wag na naming pag-usapan. Pero hindi siya naniwala, Mama Mia, na wala lang yun. Paulit-ulit niya akong tinanong hanggang sa inamin ko na sa kanyang katotohanan. Mama Mia, hindi ko akalain na mula pa talaga sa isang estranghero, naramdaman ko ang pag-comfort na matagal ko nang hinahanap. Bigla niya akong niyakap at hinaplos-haplos ang aking likuran. Sabi niya, kailangan ko raw ipa-check up ang mga sugat ko kinabukasan. Binigyan niya ako ng pera, Mama Mia. Sabi niya, wag na raw akong tumuloy sa trabaho at babayaran na lang niya ang buong gabi ko. Sumama lang daw ako sa kanya. Kaya naman sumama ako sa kanya, Mama Mia. Pumasok kami sa hindi pipitsuging motel kundi mamahaling hotel yon. Pagkapasok namin doon, ang sabi niya ay mahiga na ako at matulog. Nang sa ganon ay pwede akong magpa-check up kinabukasan. Tinanong ko siya kung wala bang mangyayari sa amin. Tumawa lang siya at inulit ang kanyang sinabi na nire-respeto niya ako at hindi yon ang habol niya. Kaya naman humiga ako, Mama Mia. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ay nakatulog ako ng mahimbing. Nakapagpahinga ako ng maayos. Pagkagising ko, Mama Mia, ay wala na po ang estranghero sa loob ng kwarto ng hotel na yon. Pero may ibinilin siyang note at karagdagang pera sa table. Sabi niya, unahin ko raw ang kalusugan ko. Kaya naman, Mama Mia, tinupad ko ang sinabi niya. Nagpa-check up ako. Binigyan ako ng kung ano-anong mga ointment at saka mga gamot na dapat kong inumin
para mawala ang pamamaga ng aking mga katawan dahil nga sa panununtok at pananakit sa akin ni Jason. Pag-uwi ko ng bahay ay nagalit pa si Jason dahil ang tagal-tagal ko raw. Pero nang inabutan ko siya ng 5,000 ay ngumisi siya. Sabi niya ayos lang daw kahit hindi na ako umuwi basta may 5,000 siya sa araw-araw. Hindi ko binigay sa kanya ang lahat ng perang ibinigay sa akin ng estrangherong yon, Mama Mia. Dahil ang nais ko ay muling mag-check-in sa kahit na mumurahing motel lang para makapagpahinga at wag na munang pumasok ng trabaho. At yun nga ang ginawa ko, Mama Mia. 2 araw pa akong hindi pumasok sa trabaho at nag-check-in lang para matulog ng mahimbing. Nagustuhan ko kasi ang kapayapaan na hatid noon sa akin. Pero pagkatapos ng 2 araw ay nauubos na po ang perang ibinigay sa akin ng estrangherong yon dahil araw-araw din naman akong nagbibigay ng pera para kay Jason. Siya nga pala, Mama Mia. Wala pa lang naipundar si Jason na negosyo dahil lahat ng perang ibinibigay ko sa kanya para dapat ay ipunin niya nang makapagsimula na siya sa negosyong binabalak niya ay hindi naman doon napupunta kundi sa kanyang barkada, sa alak at sa gala. Hindi na lang ako nagrereklamo dahil alam ko na kapag magreklamo ako ay panibagong bugbog na naman ang aabutin ko sa kanya. Nung bumalik ako sa club, Mama Mia, ay inantay ko talaga na bumalik ang estrangherong yon. Pero ilang araw nang lumipas ay hindi pa rin siya muling nagpakita sa akin. Nawawalan na ako ng pag-asa mo na muli ko pa siyang makasama at makita at makilala ng lubusan. Pero pagkatapos ng 2 linggo, habang nandoon ako sa entablado at sumasayaw, ay nakita ko siya sa harapan ko. Mama Mia, na-excite akong tapusin agad ang sayaw na yon. Nagwi-wish ako noon na sana ako pa rin ang piliin niyang makatable at makasama. At hindi nga ako nagkamali. Pagkatapos ng production number ko sa entablado ay tinawag ako ng manager ko at nire-request raw ako ng estrangherong yon. Lumabas ulit kami, Mama Mia. Doon ay nagpakilala siya sa akin. Charlie pala ang pangalan niya. Ang sabi niya ay byudo na raw siya at wala ring mga anak. Namatay raw ang asawa niya sa cancer 3 taon na ang nakakaraan. Nababagot na raw siya sa buhay niya kaya ang gusto niya ay makapagbago ng ibang mga buhay. Hanggang sa inofera na niya ako, Mama Mia. Sabi niya, iaahon raw niya ako sa putik na kinasadlakan ko. Pero hindi ako pumayag noon dahil meron pong Jason sa buhay ko. Kahit na gano'n naman si Jason ay mahal ko pa rin siya. Umaasa pa rin ako na balang araw ay magbabago siya. Humango na lang ang estrangherong yon at pagkatapos naming mag-usap ay muli niya akong binigyan ng malaking halaga. Binigyan niya rin ako ng calling card, Mama Mia, kung sakaling magbago raw ang isip ko. Gusto ko na sanang itapon ang calling card na yon dahil wala naman akong balak na baguhin ang desisyon ko. Pero ang hindi ko alam ay naipasok ko pala yon kasabay ng pera sa loob ng maliit kong bag. Pag-uwi ko ng bahay, as usual ay lasing na naman si Jason. Hindi ko na naman napigilan ang sarili ko na bungangahan siya. Galit na galit kasi ako, Mama Mia, dahil nakita ko pang may mga babae silang kasamang kainuman. Nakita kong yung isang babae ay wala ng suot na pang-itaas, nakatabi pa talaga ni Jason na natulog. Ibig sabihin, may ginagawa silang milagro. Sa galit kong yun ay bigla kong hinampas ang babae. Dali-dali namang nagising ang kanyang mga kasamahan sa pag-inom at dali-dali silang kumaripas ng takbo paalis ng apartment namin. Si Jason naman dahil nalimpungatan ay nagalit siya sa ginawa ko. Sinampal niya ako at tinadyakan sa may tiyan ko, Mama Mia. Pero hindi ako tumigil kahit nasasaktan na ako. Sinasabihan ko pa rin siya ng mga masasakit na bagay. Tulad na lamang ng wala siyang kwentang lalaki. Napalamunin ko lang siya at wala siyang karapatan na saktan ako ng ganon.
Kaya naman siguro mas nag-init pa ang dugo ni Jason sa akin at paulit-ulit niya pa akong hinahampas. Hanggang sa hinampas niya ang ulo ko sa pader, Mama Mia. Buti na lang talaga at hindi sementado ang pader na pinaghampasan niya sa akin. Pero dumugo pa rin ang ulo ko dahil may nakausling pako po sa pader na yon. Doon ay sumigaw ako ng sumigaw. Hanggang sa hindi ko na namalayan, Mama Mia, ay nagblanko na at nagdilim ng paningin ko. Pagkagising ko po ay nasa loob na ako ng isang kwarto na puro puti. Kwarto pala yon ng ospital. Ang sabi ng kapitbahay namin ay narinig raw nilang pagsigaw ko, kaya naman tiyempo na may mga tanod na rumuronda at tinawag nila. Pagkapasok nila ay duguan na raw ang ulo ko at nakahalupasay na raw ako sa sahig na punong-puno ng mga galos ang aking katawan. Dali-dali nilang hinuli si Jason at dinala sa presinto, samantalang ako ay dinala naman ng isang grupo dito sa ospital. Doon ko napagtanto, Mama Mia, na hindi pala talaga ako minamahal ni Jason. Dahil nagagawa niyang babuyin ang katawan ko, tapos nagagawa pa niya akong saktan ng pisikal. Para siyang mas pinalakas na mama ko kung makapagmaltrato siya sa akin. Pagkalabas ko ng ospital ay pinuntahan ko ang apartment na tinutuluyan namin at kinuha ko ang mga gamit ko para lumipat sa ibang apartment. Nag-file na rin ako ng vowsy complaint against kay Jason. Mama Mia, halos lumuhod pa siyang nagmamakaawa sa akin na wag ko raw siyang ipakulong. Magbabago na raw siya. Dala lang daw yun ang init ng ulo niya. Pero nang drug test siya ng mga pulis ay napag-alaman po na gumagamit pala ng ipinagbabawal na gamot si Jason. Nakuhanan rin ng kanyang mga bulsa ng mga pakete ng pinagbabawal na gamot. Kaya naman hindi lang ang vowsy na isinampa ko sa kanyang naging kaso. May mga isinampa rin ang kapulisan tungkol sa paggamit at pagbibenta o posesyon ng ipinagbabawal na gamot. Dahil doon, Mama Mia, ay tuluyan na ngang nakulong si Jason. Ako naman, hindi ko alam kung paano ako magsisimulang muli. Pinapahilom ko pa lahat ng sugat ko. Hindi ko alam, pero parang ayoko nang bumalik sa club na yon. Hanggang sa naglilinis ako ng mga gamit ko at nalaglag ang maliit kong bag na hindi ko pala naisara ang zipper. Nalaglag doon lahat ng gamit na nasa loob, mga lipstick, powder, pang-retouch. Hanggang sa nakita ko ang isang calling card. Mama Mia, natagpuan ko na lang ang sarili kong dinadial sa cellphone ko ang numero na nasa calling card na yon. 3 ring lang at sumagot na ang nasa kabilang linya. Kilala ko ang tinig na yon. Alam kong kay Charlie yon, Mama Mia. Nung marinig ko ang boses niya ay bigla na lang akong napaiyak. Doon ay nakilala niya kung sino ako. Tinanong niya ako kung anong problema pero hindi ako makasagot dahil iyak lang ako ng iyak. Hanggang sa tinanong niya kung nasaan ako dahil pupuntahan niya raw ako. Sabi ko, iti-text ko na lang dahil hindi ko kayang magsalita. Pagkaputol ng tawag ay tinext ko ang address ng apartment na tinutuluyan ko. Wala pang 1 oras ay nasa harapan na siya ng pinto. Pagkakita pa lang niya sa akin ay niyakap niya ako nang makita niya ang itsura ko. May mga tahi pa rin kasi ako sa aking noo dahil doon sa pagkakabago ko sa pako, Mama Mia. Sabi niya ano raw ang nangyari, kaya naman doon ay ikinento ko sa kanya ang lahat ng mga pinagdaanan ko sa mga kamay ni Jason. Mama Mia, pagkatapos noon ay iminungkahi niya na payagan ko siyang alagaan ako. Araw-araw siyang pumupunta sa apartment ko noon. Nagdadala ng mga pagkain at sabay naming pinagsasaluhan ng pagkain na yon habang nag-uusap. Mama Mia, halos maglilimang buwan na gano'n ang sitwasyon namin. Sabay na kumakain, nag-uusap,
nagtatawanan, nahihiga at natutulog. Walang kahit na anumang pisikal na namamagitan sa aming dalawa. Pero ramdam kong punong-puno ang puso ko at ramdam kong may pagmamahal siya sa akin. Hanggang isang araw, Mama Mia, ay minungkahi sa akin ni Charlie kung bakit hindi raw ako lilipat sa bahay niya. Aalagaan niya raw ako. Wag raw akong mag-alala dahil hindi niya ako gagalawin hanggat hindi ako pumapayag na magpakasal sa kanya. Dahil sa kabaitan ni Charlie ay pumayag ako na pumunta sa bahay niya at doon na manirahan. Wala naman kaming naging problema. Matanda na rin ang nag-iisa niyang kapatid at nasa Amerika na kasama ang pamilya nito. Si Charlie lang ang mag-isa sa bahay kasama ang 2 katulong at isang driver. Kaya naman pumayag na rin ako isang araw nang alukin niya ako muli na magpakasal kaming 2. Isang buwan lang, Mama Mia, ay tinakda na agad ang kasal naming 2 ni Charlie. Pinuntahan niya pa talaga ang nanay ko para hingin ang permiso nito. Labis-labis ang pagtutol ko sa kanyang ginawa. Pero Mama Mia, ang sabi niya ay hindi naman talaga kami maikasal ng legal kapag hindi po pumirma ang nanay ko dahil wala pa po akong 25 years old. Hingid sa kalaman ko ay pinuntahan na pala niya ang nanay ko. Nagkausap na silang 2. Hanggang sa bumalik siya sa bahay kasama na ang nanay ko, Mama Mia. Nagalit ako nang makita ko ang mama ko. Bumalik sa akin lahat ng sakit na pinagdaanan ko sa pamilya niya. Pero halos lumuhod sa harapan ko ang mama ko na humingi ng tawad sa akin. Natakot lang daw siya dati na mawala sa amin ang stepfather ko at wala nang ibang magmamahal at tatanggap sa kanya. Humihingi siya ng tawad sa akin. Ang sabi niya, kung ang huling magiging mission niya sa buhay ay ang pagpirma ng marriage certificate ko at pagbigay ng clearance sa akin o ng permit sa akin, yun daw ang gagawin niya nang sa ganun ay tuluyan na akong lumaya at lumigaya. Sinabi niya rin sa akin, Mama Mia, na nahuli pala ang walang hiya kong stepfather sa kasong rape dahil ginalaw nito ang isa sa mga pinsan ko nung nakitulog ito sa bahay namin. Hindi ko alam pero may natanggal na tinik sa dibdib ko nung marinig ko ang balitang yun, Mama Mia. Hindi naman ako masaya na nakulong ang stepfather ko, pero para sa akin ay sapat ng kabayaran yun para sa lahat ng ginawa niyang pambababoy sa akin noon. Pagkatapos ng kasal naming 2 ni Charlie, ay inilapit niya ako sa isang eksperto, Mama Mia, para sa counseling. Ngayon ay tuloy-tuloy pa rin po ang counseling ko. Hindi ko alam kung kailan ba ito matatapos. May mga gabi na binabangungot pa rin ako sa mga nangyari sa akin, Mama Mia. Pero laging nandyan si Charlie. Hinahawakan ng mga kamay ko at niyayakap ako para iparamdam sa akin ng paulit-ulit na hinding-hindi niya ako iiwanan at na mahal niya ako. Sa ngayon po, Mama Mia, ay wala pa rin kaming anak ni Charlie. Pero ayos na sa akin yun. Bumalik na rin pala ako sa aking pag-aaral. Nag-outs po ako, Mama Mia, para makagraduate ako ng high school. Tsaka po ako kumuha ng kurso sa college. Psychology po ang kinuha kong kurso, Mama Mia. Gusto ko po kasing maging katulad ng mga therapist ko. Gusto kong maging daan para maghilom ang ibang kabataan mula sa labis na trauma na kanilang pinagdaanan. Dahil sa mga matatanda na walang ibang itinuro sa kanila kundi mali. Maraming salamat po, Mama Mia, kung sakali mang mapili mong basahin itong liham ko na ito. Pasensya na po kayo at itinago ko po lahat ng tunay na pangalan, pati na rin ang mga lugar kung saan nangyari ang mga bagay na ito dahil ayoko po na papahiya ang pamilya namin, lalong-lalo na si Charlie. Ayoko po na pagtawanan siya ng ibang tao dahil kumuha siya ng isang GRO bilang asawa. Maraming salamat po muli at sana ay may natutunan kayo
mula sa naging karanasan at kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Che. Che, napakalungkot naman ng mga naging karanasan mo sa buhay. Gayunpaman ay naging masaya ako dahil sa huling pagkakataon ay naging okay muli ang buhay mo. Hangad ko ang tuluyan mong paggaling. Hangad ko ang tuluyan mong pagkawala mula sa trauma ng mga pinagdaanan mo sa buhay. Deserve mong maging masaya, Che. After all, lahat naman tayo ay deserving sa kasiyahan at kaligayahan. Para sa mga nakikinig ngayon, nawa po ay protektahan natin ang ating mga kabataan. Huwag nating hayaan na sila ay molestyahin, pagsamantalahan ng ibang mga demonyo sa paligid. Nawa po, kung isa ka pong ina, unahin mo lagi ang kapakanan ng anak mo bago ang sarili mo at kagustuhan mong magkaroon ng asawa. Kung isa kang single mom, sana po huwag mong gawing priority ang paghahanap ng lalaki. Gawin mo pong priority ang anak mo. As early as possible, turuan niyo po sila sa mga bagay na dapat nilang malaman. Kausapin niyo po sila sa mga bagay na hindi dapat na ginagalaw ng iba, lalo na ang kanilang katawan. Turuan niyo rin sila na magkaroon ng relasyon sa inyo. Nang sa ganon, kapag merong magtangkang umabuso sa kanila, ay hindi sila matatakot na magsumbong sa iyo. Hindi sila matatakot na husgahan dahil alam nila na meron silang kanlungan sa iyong piling. Alagaan po sana natin ang ating kabataan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong inihandog natin ngayong araw, huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Huwag niyo rin kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Malapit na po tayong mag 40,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong suporta. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong kwentong i-upload. Ako po muli ang inyong Mama Mia. Maraming salamat again at magandang araw.